Bago nga pumanaw si Ferdinand Marcos, ay tanging Pilipinas pa rin ang kanyang iniisip, bagaman ang kanyang kalagayan ay lalong lumulubha. Nagbigay siya ng mga bilin sa nooy Pangulo na si Cory Aquino na ituloy ang Bataan Nuclear Power Plant dahil ito ang magiging sagot sa lalong tumataas na demand sa kuryente at upang mabawasan ang pagiging dependent natin sa imported na langis. Ngunit ito'y hindi pinakinggan ni Cory Aquino. Bagkus, kanyang ipinasara ang ating nuclear power plant upang hindi na daw maalala pa si Marcos ng taong bayan. Bilin-bilinin ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan Nuclear Plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting the country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi at maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andyan ang Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay pag-ihiganti o idamay sambay ng Pilipinas. And yet, balang araw makikita ninyo 20 years from now, pag-stop ng Pilipinas. Kaya naman nagbabala si Pangulong Marcos, 20 years mula noon, bagsak na ang Pilipinas. At nang dumating na nga ang araw ng kamatayan ni Makoy, ay sunod-sunod na rin ang pagbulusok ng ating bansa. Tumaas ang mga bilihin, nawala ang mga reforma sa bansa, at ibinigay sa mga oligarchs ang mga pagmamay-ari ng gobyerno. Bumagal ang mga infrastruktura hanggang sa tayo ay mapabilang sa third world country. Ang mga bansangang tinulungan noon ni Makoy, gaya ng Vietnam, Thailand, Indonesia, Korea at Singapore, ngayon ay mauunlad na bansa na. Samantalang ang Pilipinas ay lalong naghirap at di na nakaahon pa.